Malungkot po ang balitang ito, umabot na po sa mahigit 5,000 ang pinakabagong bilang ng mga namatay dahil sa superbagyong Yolanda. Ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mike, nagpulong nga dito sa NDRRMC ang mga miyembro ng gabinete upang talakayin kung paano nga babangon ang mga residenteng nasalanta ng bagyong si Yolanda. Samantala nga, Mike, ay malungkot na balita, umabot na nga 5,000 ang nasawi dahil sa pananalasa ng bagyo. Kung nung una hanggang 2,500 ang initial na estimate ng gobyerno sa deto ng Super Typhoon Yolanda, ngayon ay halos doble na ito. Sinabi nga kanina ni Yusek Eduardo Del Rosario ng NDRRMC na umabot na sa 5,209 ang bilang ng mga namatay dahil sa Yolanda. May tuturing na isa sa pinaka-deadliest na kalamidad sa bansa. 1,611 naman ang nawawala at 23,404 naman ang sugatan. Narito ang pahayag ni Secretary Marojas. Maaari na yung iba na mga missing ay kabahagi ng unidentified. No? So, posible na yung ibang mga missing ay hindi lang nakilala ng mga bangkay na andun sa unidentified. Pinaimbestiga naman ni Pangulong Aquino kung bakit 90% ng mga nasawi ay galing sa Leyte. Inatasan ng Pangulo sina Justice Secretary Leila de Lima at USC Secretary Mario Montejo para imbestigahan ito. Narito ang pahayag ng Secretary Coloma. Doon kasi sa pag-review at pag-assess ng kung ano talaga nangyari, nag-stand out yung napakataas na casualties doon sa area na yon. So we need to validate yung causes dito, no? First validation will be the satellite tracking, no? Yung severity of the impact. Second, siguro yung adequacy of the structures that were used for shelter during the impact of the typhoon. No? Ito naman ay bahagi noong pangkalahatang effort, no, to really know what happened and to do better next time. Noong mga unang araw matapos dumaan ng bagyo, umani ng batikos ang pamahalaan. Hindi raw kasi halos naramdaman ng maraming nasalanta ang tulong mula sa gobyerno. Sa gitna ng kalamidad tulad ng bagyong Yolanda, ang Defense Secretary na siya ring chairman ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council ang dapat namumuno. Kaya naman si Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile napansin ang tila pagkukulang daw sa presensya ni Defense Secretary Voltaire Gasmin. Bakit daw si Interior Secretary Marojas ang pirming nakikita? Paliwanag din Gasmin. Hindi naman siya in charge eh. But he's vice chair. So in the absence of I designated him to act in my behalf while I was down here in Manila. Nating haluan ng kahit ano. Walang kulay yan. Hindi madali itong trabaho na ito. Anybody, if any of you want it, you're welcome. You're welcome to it, no? Hindi naman natin ninanais ito. Napakalungkot na trabaho ito. Ang Malacanang bumuo na ng task group na magsasagawa ng komprehensibong rehabilitation program para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Bubuuin ng iba't ibang kalihim ang task group na pamumunuan ni Energy Secretary at dati ring Leyte Governor Jericho Pitilla. Tutulong din daw sa task group ang mga gobernador at mayor ng mga nasalantang lugar na pangungunahan ni Rojas. Narito pa ang pahayag ni Secretary Rojas. Kung nung nakaraang linggo, masasabi natin ay nasa emergency room tayo. Madalian, inaagapan natin, naghihingalo ang pasyente, ginagawa natin ang lahat para manatiling buhay ang pasyente. Itong nakaraang linggo, itong linggong ito naman, itong pangalawang linggo, ay masasabi natin nasa ICU tayo. No? Maselan pa rin, malubha pa rin ang kalagayan, pero stabilized. No? Naka-stabilize na tayo. Mike, sabi nga ng Pangulo ay naiso ng Pangulo na malaman ang tunay at mga specific needs sa mga residente sa mga nasalantang lugar para malaman niya kung paano mai-address ito. Sa dulo raw ay hangad ng Pangulo na magkaroon ng kakayahan ang mga residente na biktima ng bagyo na makibahagi rin sa pagsasaayos ng kanilang komunidad. Yan muna ang latest mula rito sa NDRRMC. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Ian Cruz.